Magandang araw. Mukhang nasa isip talaga ni Naoya Inoue itong si General Casimero dahil ayon sa kaibigan niya at ex-OPBF champion na si Daiki Shino ay may taktika na daw itong si Naoya Inoue para talunin si General Casimero sa kabila ng patuloy na paghamon ni 3 Division World Champion General Cuadralas Casimero sa Japanese pound for pound superstar na si Monster Inoue na tiling tahimik ang kampo ng Hapon. Subalit kamakailan ay naglabas ng kawili-wiling payag ang dating OPBF champion at malapit na kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino ukol sa totoong dahilan ng pananahimik ng Monster at kung paano nito papatumbayin ng Pinoy boxer kung sakaling magkarap sila sa ibabaw ng lona. Ang taktika daw ni Naoya Inoue ay papagurin niya sa Casimero sa unang parte tapos tatapusin sa middle rounds. Ayon kay Daichi Shino, may nakahanda ng maingat at mabilis na planong gagamitin si Inoue laban sa agresibong estilo ng Casimero. Magiging defensive opening daw ang gagawin ni Inoue at aksayahin ang lakas ni Casimero. Sa mga unang round, magiging maingat at defensive fighter muna si Inoue. Hahayaan niyang umatake sa Casimero upang gumasta ito ng napakaraming lakas sa mga sumasablay na suntok. Tapos pitik-pitik na jabs ang gagawin ni Inoue. Gagamitin ni Inoue ang kanyang mabilis na jabs upang istorbohin at sirain ang ritmo o timing ng mga atake ni Casimero. Tapos sinanak out daw sa middle rounds. Kapag naramdaman na ni Inoue na nadidismaya at napapagod na ang Pinoy boxer dahil sa hindi makatama ng malinis, doon na magpapakawalang Hapon ng matitinding kombinasyon. Ang tansya ng kanyang kampo hindi aabot sa huling parte ng laban. Ang tunggalian at posibleng matapos na ito sa middle rounds. Halimbawa ay sa round 6 via knockout. Nagsabi naman si Naoya Inoue kung bakit hindi pa pinapatulan ang hamon ni Casimero. Dahil marami ang nagtataka kung bakit ayaw pansinin ni Inoue si Casimero kahit pumuputok ang balita tungkol sa kanilang posibleng laban. Pati sa mga international boxing outlets katulad ng The Ring Magazine. Paliwanag ni Daichi Shino na naniniwala si Inoue na wala siyang kailangang patunayan pa kay Casimero dahil marami na siyang tinalo mga world champions at kanyang mga mandatory challenger ay tinalo na rin niya at kinalaban. Kaya sa pananaw ng kampo ng Hapon, hindi kahanay ng antas ni Inoue si Casimero lalo't nakaranas ang huli ng mga pagkatalo sa mga boksingerong hindi naman may tuturing na mga elite o pambihirang kalaban. Bagamat nagpakita kamakailan si Casimero ng napaka-impresibong panalo nang patumbayin niya si Luis Nery via 4th round knockout at mas matindi pa ang ginawa nito kaysa kay Naoya Inoue dahil 6 na beses pinabagsak si Luis Nery at mas maagang na-knockout ng Pinoy ang Meksikano. Binigyang din ni Shino na hindi pa rin ito sapat na batayan upang sabing may malaking chance ang Pinoy na talunin ang Japanese Monster. Pero tingin natin ang mahalaga, pumasok na si Casimero sa isip ni Inoue. Sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang anggulo rito ay ang katotohanang pumasok na si Casimero sa isipan ni Inoue. Ang pagkakaroon ng malinaw at detalyadong taktika ng kanyang kampo laban kay Casimero ay patunay na sumasagi at pinag-iisipan na rin ni Inoue ang posibilidad na makalaban ng Pinoy fighter. Dahil dito malaki ang paniniwala ng mga boxing analysts na kapag nag-alok na ng malaking guaranteed purse ang kilalang Saudi promoter na si Turki Al-Sheikh, siguradong hindi na ito tatanggihan pa ni Inoue. May nakahanda na siyang solusyon para sa estilo na Casimero kaya't ang kailangan na lamang ay ang tamang presyo at oportunidad upang tuluyan ng magkasubukan ang dalawa sa ibabaw ng lona.